sasabihin po na pampolitika, di dapat po binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Tuloy ko na lang po dun sa bigas. Sir, kasi di ba i-roll out na sa Visayas yung 20 pesos na bigas. Sabi po ni TV Sara kagabi lang to, too little too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. So as admin candidates, we agree na too little too late yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas. And mahina nga po ba talaga kayo sa Visayas? Well, may kasabihan na better late than never. Di ba? Better late than never. At saka maaaring nung umpisa, hindi nila alam paano gagawin. Di ba? At saka, alam ko, malakas ako sa Visayas, nagkaroon ako eh. As I said kanina, sa subsidy lang, gobyerno ito magbabayad. Uy, ano? Dapat, pera na nila yun eh. Tapos na ang bayan nila kakain eh. Yung pera na yun eh. Na magiging bigas eh. Whatever commodities na pupunta sa taong bayan. Kaysa nga makukurap lang eh. Kanino lang gusto mapunta sa bulsa ng mga kurap. Bigyan na natin sa subsidy sa mga kababayan natin para hindi magutom. At maging mura ang bilihin. Suspicious daw po kasi dahil malapit sa election yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit last year pa yun, sasabihin niya rin, konektado sa election. Ganun talaga. You will never be able to please everyone. The important thing is you do what is right and do it. You know, for the benefit of the people, whether it's elections or not. Yes, ma'am. Siguro yung sinabi ng na suspicious yung timing. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang kung ko lang ibibigay yung yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi naman kung ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. I don't agree when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year, it's only been 3 years. So kumbaga sa accomplishment nga yun na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman ho kayang bilhin yung bigas sa farmer. Kasi kung bibilin po yan ng 16 pesos, luging-lugi po yung farmer. Kaya nga po ibinibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Tumutulong na yung gobyerno, pinipitasan pa rin. Saan ba tayo lulugar? Ang hirap ng posisyon na to. And your chances in Cebu, ma'am, and as far as you know po, malakas okay po. Actually, funny sorry, sa Visayas, I'm so sorry. Okay po ako sa Visayas. Kung sasabihin po na pampolitika, di dapat po binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun naman pala talaga ang intent namin eh. Pero as far as I am concerned, ako personally, kami ni Tito Sen, in terms of the survey, okay po ako sa Visayas. And I don't think the President or the administration chooses it in such a way na kung saan mahina or saan malakas. I feel that the judgment call was based on sino ba yung talagang nangangailangan. Kaya yun ang pinili. Senator po. Ako ba? Ay, teka. Pagka tulog is too little,
Gutom yan sa kakahirapan eh, yun lang. Attorney Amos. Well, hindi naman sa election ko. Maganda ang intensyon ng ating Pangulo. At alam niyo lahat ito, matagal niyang bitiin gawin yan dito. I mean, it's on the records, tignan ninyo. Matagal niyang bitiin. At sinabi pa ito. And it's being bashed left and right. Ngayong ginawa niya, isa gan being bashed dahil election. Hindi pang gano'n. Talagang nagkakaundang, alam naman natin, ang presyo ng bigas, mababa ngayon, at yung iba sinapsinize siya nila. Basta ako, naniniwala ako, napakanda ng intensyon niya, at walang tayo ito, ngayon lang ang nangyari, nagawa niya na po itong mga panahon. Matagal na po nahiningin yung taong bayan kasi na-promise po yan. And suddenly ngayon nga ho naibigay kasi pinag-aralan, I believe, dahil na ho yan, when I was still Cabinet Secretary, pinag-uusapan ko sa Cabinet meeting, how do we do this? Alam ni Secretary Abalos ito, kausap namin yung DA. How do we do this? Paano natin mapapaba? So ito naman, napababa nga. Pero I think, may nagsabi pa, bigas kugod lang yan. Baka next week lang yan. I think the best way para ma-maintain po ito, or at least mababa yung presyo ng bigas, we have to review the rice tariffication law. Yan po yung sinasabi ko. Kasi sa RTL, pinigilan po ng RTL na magbenta ang NFA ng bigas sa palengke. Kaya wala ka nang makita ang NFA rice. Alam po ninyo yan, mga taga-Senate reporters po. May mga pumipigil po dyan ng mga babatas. Hinaharang po yung na bawal magbenta. Nagbenta nga, sabi po, ang babaho na raw. Paano di babaho? Kasi 2 months pa doon sa RTL law, bibili nga yung NFA pang-imbak lang, pang-emergency buffer. Tapos, syempre, after 2 months, di na maganda yung bigas. Saka ibibenta kasi sa mabulog. Pero pag alisin mo yan, i-review mo yan sa RTL, bumili yung farmer ng bigas, i-dispose niya sa mga kababayan natin immediately after. Wala may problema, hindi mangangamoy yan, hindi walang kulay yan. Parang before, when you were young, when you were in grade school, may NFA rice na pumunta sa palengke. Ngayon wala ho eh. Puro mga rice traders ho yun, yung mga benta ho ng mga rice traders po yun. Tapos, kung may RTL ho tayo, hindi po mababara ang mga farmers. Tama po yung sinasabi kanina na sa farm gate, kung ano yung presyo gusto mo, kasi bibili ng gobyerno. Tapos ibubenta ng gobyerno ng mura ng NFA. Sasabihin, lugi ang gobyerno, so what? Total, bibigay ng gobyerno lagi ng ayuda. Nagsasubsidize na kung ano-ano. Why don't we subsidize yung bigas para lahat makatikim? Hindi lang yung poorest of the poor, pati yung middle class, pati above middle class, makabili ng maputi at mabangong bigas. Kasi right now, ang murang bigas, pag tinabi mong 20, 30, may amoy, etc., hindi maganda. Kaya nga, gawin natin yung mga subsidy para sa poorest of the poor, ibigay lahat dyan sa NFA para makabili sila ng bigas, and then yung NFA, ibenta yung bigas immediately after they purchase ng mga farm gate para may murang bigas lagi. And that's how you sustain cheap rice. Unfortunately, yung RTL na yan, since naupo ako sa Congress last year, kontra na ako dyan. Ang problema, binabago namin sa Congress, kinukuting-ting, hinaharap sa Senado. Yan lang po. Salamat po. Thank you. Next question. Alam naman po natin po na ang provision ng Pangasinan is an agri-fishery giant. So, ang tanong ko lang po, ano po yung batas ang ating isusulong para mag-boost po yung productivity, ma-modernize po yung irrigation, at syempre ma-ensure po yung fair market access for farmers and fishers na masustain po yung food security na may tinabang po ang buong Pangasinan. Kanina nabanggit mo yung una, yung hindi subsidy yun, kundi dapat makapag-establish through the law, we'll try to incorporate it yung as a proposal ko palang pala ngayon at wala pa tayo sa Senado, pero my proposal na is for government, para magawa yung sinasabi kong bibili ng 50% lahat ng output ng facial book, at tinatanong mo. Tatayo tayo ng FDI sa lahat ng probinsya, sa bawat probinsya, para mabili yun. At kailangan may funding yun. Na yung funding naman rolling din dahil yung naman yung binibili.
Hindi naman yun hindi naman yun tapon or subsidy. Hindi. That's one. Then, of course, kailangan natin yung the usual infrastructure. Kailangan din may additional funding na imbis na kung saan mapupunta yung mga unused funds na dati na pinupropose ni Senator Lacson. Great. Budget reform ito kasi for village empowerment, mailagay sa bawat probinsya na may funding for agriculture, for livelihood, for infrastructure. Pagka ganun, bawat probinsya, 82 yan. Kaya-kaya talaga at kayang gawin yung mga ganun bagay. Any additional insights? Yes.